Ito ang unang pagkatalo ng Philippine Navy, pero hindi ibig sabihin nito susuko na tayo. Sa mas detalyadong video at retratong inilabas ng Armed Forces of the Philippines, makikita na armored ang barko na ginamit sa resupply mission. Kaya nitong salagin ang anumang water cannon attack ng China. Ito rin yung sinasabi ng China na bumangga sa kanilang Chinese Maritime Militia. Pero hindi yan ang pinaka-agresibong galaw ng mga Chinese. Sa video na to, totoong napikon na ang China Coast Guard. Pilit na hinahabol ang mga sundalong Pilipinong sakay ng inflatable boat. Makailang ulit rin na pinagbabangga at ginitgit tayo ng China. Sa huling part ng video bago maputol, makikita na bumangga tayo sa kanilang inflatable boat. At dyan tayo naharang ng sandamakmak na bilang ng kalaban. Tinatayang nasa 30 mga tauhan ng China Coast Guard ang pumalibot sa Pilipinong sundalo. Dito ninakaw ang mga baril. Hindi tayo nagpaputok dahil hindi naman tayo pinuputukan ng mga Chinese. Ang problema nga lang makikita sa litratong armado ng kutsilyo ang kalaban. May itak pa na nakuhaan ng litrato. Makailang ulit rin na pinaghampas at binutas pa ang inflatable boat. Walang palag ang Pilipinas kaya sumuko na lang. Ayaw ipakyat sa BRP Sierra Madre ang dala nating pagkain at kagamitan. O sa magsasabi dyan na naduwag tayo, papangunahan ko na kayo. Nakipaglaban ng mga Pilipino gamit lang ang kanilang mga kamay. Isipin nyo yon, may mga kutsilyo ang kalaban tapos kayo kamay lang ang gamit. Wala kayo sa kalagayan ng militar at ginawa nila ang lahat sa abot ng kanilang makakaya. Kaya sa mga keyboard warrior dyan, magsitahimik na lang kayo. Lumaban po with their bare hands. No? With their bare hands. Makikita nyo po, tinutulak nila yung ring ng kalaban, ng Chinese Coast Guard palabas. No? Palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them with their bolos, their machete, and other bladed weapons. Kaya ako po ay hangang-hanga sa ating mga sundalo. Gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. Hindi po natin hinayaan sila. Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo. Pirata kayong mga Chinese, mga magnanakaw. Sisiguraduhin ng Pilipinas na magbabayad ang China sa pagsira ng lahat ng kagamitan ng ating bansa. Singilin ang Chinese Embassy, pagbayarin sa lahat ng danyos na sinira. For me, this is piracy already because they boarded our boats illegally. They got our equipment. We are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment, no? And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused, no? Babayaran nila po yun dahil hindi po tayo papayag na ganun lang na sisirain nila yung ating mga kagamitan at kunin lang nila, no? Sa iba pang mga litratong inilabas at video ng Armed Forces, pinagbubutas talaga ng China Coast Guard ang inflatable boat na ginamit. Di pa natapos dyan, winasak talaga lahat. As in, pinagwawasak lahat. Pati ang mga personal na cellphone sinira rin ng mga Chinese. Dapat pinagbabaril na ng Philippine Navy ang China. Pero naka-maximum tolerance pa rin kasi ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. The firearms were looted and forcibly taken. Initially, they destroyed the communication equipment, the outboard motor, sinira nila yon, then other navigational equipment, and they even took the personal cell phones of our personnel and yung mga other equipment natin on board na pwede nilang pakinabangan. Kayo, tingin nyo, dapat bang pinagtitiran na lang ang mga Chinese o lugi talaga dahil sa napakadaming bilang nila? I-komento sa baba ang inyong saloobin.